Tol Rapid Fire! Pag-uusapan natin ngayon ang issue sa PDEA na sabi ni former PDEA agent Jonathan Morales na ito'y totoo sapagkat ito ay kanyang pinatotohanan sa pamamagitan ng kanyang pirma. Mga isinilaysay niya na laman ng dokumento na ayon sa kanya mayroong lumapit na informant sa kanya at inimbestigahan niya ito at mayroon pa daw itong mga kasamang mga litrato na 5 piraso nakuha sa iba't ibang oras at lugar. At nang makita natin ito sa social media, meron pa itong mga nakalagay na mga sasakyan na gagamitin sa investigasyon at mismong inamin ito ng mga may-ari ng sasakyan na tulad ni Director Francia. Inamin niya mismo sa Senado na kanya nga ang isang sasakyan na gagamitin. Ngunit, sa kabilang banda, meron akong napanood na video na in-interview si Retired General Dionisio Santiago ng isang vlogger na bias at may kinikilingan na katulad ko rin kalbo. Kalbo katulad ko. Na kung saan itinatanggi ni Retired General Santiago na meron ngang dokumento na ginawa tungkol sa pinaplanong surveillance operation sa Rockwell sa Makati, sa kondo ni Maricel Soriano. Na kung saan, di umano, doon palaging nagsisisyon sila former Senator BBM na ngayon ay Pangulo na ng ating bansa, Maricel Soriano at iba pang mga personalidad. Ngunit kung ito'y tinanggi ni General Santiago, bakit itong huling pahayag ni former PDEA agent? At kung bakit galit sa kanya si General Santiago? Samantalang kung ating isipin ayon sa kay former PDEA agent Jonathan Morales na si General Santiago ang nag-recruit sa kanya sa PDEA para maging isang kasapi sa grupo nila para maging agent. So, nakakalito tol, no? Pero, para klaro at magkaroon tayo ng mas malalim na pagkakaintindi sa mga nangyayari, ay sabay nating panoorin itong interview ni Calvo kay General Santiago at interview ni Maharlika kay former PDEA agent Jonathan Morales. Pero bago po yan, nais ko munang humingi sa inyo ng isang like, share, comment, at yung pinakamahigit sa lahat ay yung pag-subscribe at pakisama na rin ng notification bell para updated ka sa mga kaganapan dito sa ating channel. So, let's go! Kayo tayo, dati po kayong PDEA, Dangerous Drug Board Director noon. Nung sa panahon niyo po ba, nasa listahan po ba si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos? Actually, tinanong ko yung deputy ko, saka si Derek, yun. Sabi ko, may natatandaan ba kayo na-encounter natin listahan? Sabi niya, wala. Tapos sabi ko, tama yan sinagot mo, Derek. Nag-reply ang PDEA. Yes, sir. Through Derek. Kaya Derek, ulang-una, kung may report, hindi ka automatic na mapapasok sa drug list. Yes, sir. Kasi yung meron kami tinatawag National Drug Information System. Yes, sir. Nandoon lahat yun. Opo. Nandoon lahat yun. Ngayon, ibabalidate yan ang member ng committee dyan, PDEA, NBI, Armed Forces, Opo. National Police. Opo. Yung mga lahat ng law enforcement nagpo-contribute yan, pati Coast Guard. Opo. Ngayon, lahat ng report ibabalidate niyan. Yes, sir. Pag walang agreement yan, hindi papasok kahit may report. Opo. Tapos, sir, tatanong ko rin po, sir.
Kasi ang pinangangalandakan ni dating Pangulong Duterte, PDEA doon ang galing. Sa tingin nyo, sir, totoo yun o ano lang? Ewan ko, basta kung saan ang source niya. Opo. Dahil kami, sa tagal ko, kaya nga sabi ko nga, I even invited si BBM to be our flag raising speaker. Opo. Ba't ko siya i-invitahin kung nasa drug list siya? Nung panahon na hindi pa siya Pangulo. Senador siya. Opo, Senator. Sir, Sinasabi naman hindi naman, nagpangulo lang yes, sir. si BBM nitong 2022, di ba? Yes, sir. Oo. Sir, ano Fire! So ayun tol, narinig natin kung anong sinabi ni former PDEA Director General Dionisio Santiago. Idininay niya na walang dokumentong ganon. So panoorin natin, ituloy natin itong video ng interview ni Maharlika kay former PDEA agent Jonathan Morales. Fire! Iniugnay ka rin nila na parang inuugnay ka rin sa sa Duterte. May mga may mga may Ay, mga Diyos ganon ko din na ito daw ay yun na nga sir, nakakatawa na kaya mo daw ginawa ito dahil ito'y nakaplano na, dahil ito si Duterte's, parang mga silang mga, alam mo, itong sa totoo lang, sa itong mga taong nagbibintang sa inyo, dapat ako yung pagbintangan nila eh. Well, si nagbibintangan naman nila, wala ikinalaman kayo dito. Kaya nga lang kayo lumabas because of me dahil in-expose ko. So, but anyway, can you comment about it? Sa totoo lang, kung yung pakikipag-ugnayan kay dating Pangulong Duterte, wish ko lang na makilala itong matandang dating Pangulo na pero wala hindi ako na bigyan ng pagkakataon na magkaroon ng professional relationship sa kanya. Sayang kasi kung nagkaroon lang paano sir? Sorry, dati, okay. Naka-attend ako doon sa BACC summit on nandiyan sila. Alam ni Boy Evangelista yan. Alam nila Cory Aquino yung Cory Quirino. Event. Cory Quirino. Yung event noon sa PICC. Bali, dalawa nga yung na-attendan ko noon Isa yung sa Sheraton Hotel, tapos next year, yung doon sa yung sa PICC. Pero yung huli, yung pinaka parang closing, dumating siya Siguro dahil yung BACC, naman. Pero sa amin naman, panay NGO Kasi ako, as chairman ng Anti-Drugs Advocate, Laban ng Pamilyang Pilipino, hindi lang naman ngayon ito 2014 pa kami na-establish. Sa katunayan yan, sila Secretary Abalos, mga nakakasama ko nung araw yan, na sa organization nyo. Oo. Anti-drugs. Marami naman din na na ako mga nakasama na mga nasa gobyerno panahon ni Pinoy, panahon ni GMA, panahon ni Pangulong Duterte, pero lang ngayon para doon sa NGO lang, pero maliban doon wala Wala sabi mo kanina, putol kita doon tinanong kita na kung na-meet mo si Pangulong Duterte. Sabi mo kanina, sayang nga Ano ibig sayang, hindi. Kung baka sa sayang, na-meet ko siya, dahil siya yung speaker. Nakita ko siya. Nakita ko. At hindi ko naman, kasi sa akin, sino ba ang, karangalan ko, makaharap yung mga nagiging presidente. Dahil malaking bagay, siyempre, parang artista yan Yes. Pero, yung makatrabaho, hindi Wish ko lang. Kagaya rin ako nung... You'll never know, sir. Ganun. You'll never know kasi baka nanonood si Pangulong Duterte, namomonitor niya dahil, retired na siya ngayon, pero you'll never know. Ultimo nga si General Santiago, nagpunta pa ako sa bahay dyan Kaya nga, sabi nga nung presidente ng anti-drugs, di ba, Chairman, nagpunta tayo sa bahay niya, di ba, hinihinging niya nga yung kopya ng folder ni BBM. Sino humingi? Si John Santiago. Sabi nga, kayo ba yung nagtrabaho kay Bongbong? Sabi ko, yes, sir. Panahon ko ba yun? Hindi, sir. Sabi ko, panahon nata ni Jal Gutierrez na yun. Meron ka ba kopya? Wala, sir Nabibigyan mo ba ako kahit kopya? Sabi ko, sir.
nasa IIS yun. Wala na ako kasi sa PIDEA doon. Ano yun? October 2014, kung di ako nagkakamali. Mga 1 week before, bago yung Walk Against Drugs. May litrato kami nila Secretary Armalos. Mayor pa lang siya noon. Kaya hindi siya umaten. Hindi siya umaten ng Walk Against General- Drugs. Siguro nagtampo sa akin yan. Sabi niya, madali naman PR-an yan si Bongbong Sabi niya, Okay. "Madali Teka, yan, wait. mabait yan, madaling PR-an Wait. yan." So si General Santiago, yung parang nag-uulyanin din doon sa Senado, pumunta sa bahay mo. Para hingiin. Pumunta kami sa bahay niya. Pumunta kayo sa bahay niya. Hiningi Inimbita yung namin folder. siya. Oo. Okay. Doon kami Okay. sa dining nila, yun. Kaya nga, So ako naman, hiningi na yung folder. humihingi siya ng kopya. Kopya. Humingi Tapos siya. nagbangmaangan siya doon sa Senado. Siguro, may tampo siya. So, gusto ko lang linawin sa taong bayan. So, humihingi siya ng copy ng folder na kung saan Oo. nandoon ang pangalan ni Marcos Jr. na allegedly sumisinghot ng white powdery substance. So, Yes, parang I yes. just realized right now, ba't siya humihingi? At sabi mo kanina na PPR-an. Ano ba ibig sabihin ng PPR-an? Madali naman PR niya, mabait yan. Parang PPR-an yung hihingian parang ang ano niya, huwag nyo nang anuhin yan, madali naman PR-an yan mabait daw. So para sa kalaman ng mga kababayan natin, when you say madaling PR-an yan, ipipr na, kunyari, ito si Bongbong kaharap ko, sir, ito, nakalagay ka dito, baka mahina ang 20 million dito para punitin ko na to. Hindi ko alam kung ano yung ano niya. Kaya nga, nung nandun siya, Oh my nagbulungan kami noong kasama kong presidente ng anti-drugs. Sabi niya, di ba chairman, yun yung pumunta tayo sa bayan, humingi ng kopya ng folder. Kaya, wala. Siguro, ito yung purpose niya, kaya sinisiraan niya ako. Sa akin, wala naman yun. Hindi ko alam kung paano. Kasi, being, former Director General ng PIDEA, at, ayan, nakakasama ko naman talaga dyan sa, dati sa Green Hills, pagka naglalakad-lakad ako noon. Kaya, siya mismo nag-recruit sa akin. Ayaw ko nga sana ikwento ito, kaya lang, din, siguro, dapat din malaman ng taong bayan. Ito si General Santiago ang nag-recruit sa'yo para pumasok sa PIDEA? Siya, personal. Personal siya nag-recruit sa akin. Nagtataka nga ako, bakit sabi ko, ba't galit sa akin to? Kasi nung dumating ako sa PIDEA, ang nangyari, yung boss ko na galing ng NICA, meron sa akin binigay na trabaho. Imbestigahin ko raw yung chemical factory na ito yung parang service provider ng mga, ito yung nagde-destruct ba ng mga drugs, yung mga ng mga chemicals. Parang merong anomalya. Alam nyo, nung nag-ocular inspection ako doon, parang ang kasama ko doon, parang kung di ako nagkakamali, parang si Curioso o yung isang empleyado rin. Parang kung di ako nagkakamali Siyempre, picture kami roon, nag-ocular kami roon sa sa yung Green Planet pa yun. Green, parang green basta may green Green Ngayon, nung makarating sa kanya na siguro sinumbong na, sir, nag-iimbestiga si Morales doon sa green doon sa service provider nga ng PIDEA. Pinatawag ako niya, pinagbumura ako. Puta na, Jonathan, parang sasaksakin mo sa likod. Na ganyan, wala ka utang na loob. Nagulat ako. Sabi ko, bakit, sir? Ano ginagawa mo rin sa Valenzuela? Ganito, ganyan. Sabi niya, ganun. Sabi ko, sir, inutusan ako ni Director. Hindi ko nababanggitin yung pangalan Director ko kasi namaya niya. Putang ng mga traitor kayo. Yan, gago yan. Taga-Nika yan. Gago yan. Sabi niya. Gago. Tapos napakamot ako sa ulo kong kalbo. Sabi ko gano'n, parang naano ko. Tapos kinausap ko yung boss ko, sabi ko, sir, kuryente naman pala itong binigay niyo sa akin. Bakit? Napagalitan ako ni DJ. Ewan ko kung pinatawag din siya, na-ball out din siya. So sa madalit sabi, nalaman ko rin, na alam naman din ng PIDEA press corps yan at saka ng mga nalaman ko na yung subject for distraction, parang ginawang pera at merong nakinabang. Ito yung time niya. Kaya nga sabi ko, dapat ito yung yung mga pumuputok na kaya lang. Sabi ko, ang problema kasi noon, hindi ko nabuo yung kaso
Hindi mo nabuo kasi pinatigil. Yun yung istorya nun. Na Teka, sir. meron Go na ahead. convert na pera. Kaya ito, merong violation ito sa Anti-Graft Corrupt Practices Act. Kaya ganun na lang siguro itong nervyos nito na nitong matanda na ito na hindi ko naman sana papatulan. Sa bagay, ayoko naman din siyang anuhin talaga kaya hindi na nga ako kumibo Yeah. nun eh. Yeah, doon sa hearing. Kaya lang, para namang, wag naman sana magmalinis. Wag naman sana magmalinis. Kasi ibig sabihin, Mhm. marami Dinidiin ka nila. marami naman din siyang utos na, na hindi tama. Kaya sabi ko, hahaba itong Senate investigation na to kung Kung Kaya nga, hindi ako nagtataka kung bakit inireklamo rin siya ng ng mga empleyado ng Dangerous Drugs Board. Kasi yung dun sa nangyari dun sa chemical yung service provider ng PIDEA nagde-destruct ng mga ebidensya. Sa pagkakaalam ko, mga empleyado rin yung mga ng PIDEA yung mga nagpadala ng ng mga report ng mga reklamo Yun, So, ibig sabihin, na-analyze ko yung kwento mo, no, na si General Santiago na nag-testify sa Senate hearing, sinisiraan ka. Tapos now, a few minutes ago, ni-reveal mo na minsan, sometime in 2014, ay humihingi siya ng October folder. Humihingi siya kopya. October. Tinanong niya ako Kopya. kung kami ba yung nagtrabaho diyan kay Bongbong. Marcos. Sabi ko, yes sir. Panahon ko ba yun? Hindi sir. Ano na yun? Si DG, wala na ako sa PIDEA noon. Tapos sabi niya, pahingi naman ako ng kopya noon. Sabi niya gano'n. Sabi ko, sir, nandun sa IISU, kay Francia pa nga, sabi ko. Yeah, alam ni Percy yan Alam nung kasama ko Dahil dalawa kami nagpunta sa kanya sa bahay. So, sabi niya, mabait naman yan si pwede yung PR-in Sabi niya gano'n, PR-in na lang natin, parang gano'n. Sa akin naman, wala yun, hindi naman Tapos, hindi ko na bigay sa kanya, siguro nagtampo, hindi siya umaten doon sa walk against drugs. Okay. So, paano mo nga ibibigay sa kanya? Wala nga sa'yo, di ba? Wala. Wala. Kasi, Wala. feeling ko, ito na naman ito mga palangga ko, kasi yung folder na yun, yung dokumento na yun, kasama nga yung 5 pictures na sinasabi mo. So, malamang sa malamang, yung 5 pictures na yun, nandoon sa informante ko na nagbigay nung paunang, actually, 3 dokumento. So, but anyway, maybe one day, ibigay sa atin ang ating puting ahas, yung nagbigay sa akin ng dokumento na yun. Pero, gusto ko lang ipakita sa mamamayang Pilipino na yung sumisira sa'yo, sila yung mga may interest na magkapera. Para sa akin to, hindi po galing sa word nyo. Like, sabi ni General Santiago, padaling PR-an. So, yung pagkaintindi naman ko, pwede naman PR-an. PR-an, it's like saying madaling magkaperahan siguro. Baka sounds like madaling pagkaperahan. Akin lang po yun. Doon sa analysis ko sa kwento. And then, merong isang operation na pinatrabaho sa'yo, then pinatigil. So, may mga reports na maaring nagkapera din o naging pera yung reports na yon dahil hindi natuloy. So, it's so sad na ang mga taong gobyerno, PIDEA pa lang, wala pa tayo sa ibang ahensya ng gobyerno, they're not there to work for the betterment of the country, but kung paano gipitin ang mga mamayang Pilipino, paano sila kumita, paano nila I don't know, anong words pa ba ang pwede nating i-describe sa mga ito? Lahat po, namura ko na sila. Lahat ng masasakit, ibinato ko na sa mga taong ito. Fire! So yun tol, napanood naman natin ang interview ni former PDEA Agent Jonathan Morales kay Maharlika. Merong sinasabi si ex-Agent Morales na para sa akin ay totoo at makatotohanan. Kung hindi ito totoo, ang dokumento, bakit humihingi si General Santiago ng kopya at may sinabi pa daw itong madaling PR-an si PBBM? Dahil mabait daw ito. At meron pa nga ding mga sinabing allegedly mga anomalyang ginawa sa panahon niya sa PDEA itong si
General Santiago. Sunog pala itong kinuha ni Senatong Dingo Estrada na testigo. Pareho pala silang dalawang sunog. Ikaw, Tol, ano ang opinion mo? I-comment mo na sa baba.